months. Then, 15 days pa. So, praise the Lord no, sa gift of life na ginagawa sa dito. Ako mga so, and ini-uploadin no, lang sa atong buhay na nito. So, it's a blessing. Kumbaga natin sa ating lesson sa Ginoo. At the same time, nakikita ko dito magaling ng trabaho na sa daily na ginagawa sa atong Ginoo. So, hindi lahat na mga igsoon na nagiging mo ang itawag child dedication. So, meaning sa child dedication. Meaning ano offer to the Lord to go for sa gift. Sa Biblia, kung ay mo talaman sa Bible, ang mga bata sa mga gina-offer nila sa Ginoo, and then, wala na mga lalaki yung mga bata, tinungin mo, walo ka lang ka-araw, ginatulid na, sabihin na siya. And then, nagmula na sa Amerikanan, dala nila yung baby sa pari ko sa una. And then, magdala sila manalap sama sa naniro bakay. Pero kung medyo diligid kayo dato, dala sila mga salapati, pigyon, i-offer na nila sa Ginoo. Dahil naman nila offer ang pati, iyang mo na sa demonya, sa pag-diligid sa Ginoo, manila yung sa demonya, iya din yung sa mga pangalan dito sa libro sa mga katawan sa Ginoo. Amen? Susulat siya sa book record dito sa mga Israelites sa unang panahon. Kung itabo na siya sa life ko ni Jesus Christ na sa gawin na siya, i-offer siya sa Ginoo. Pero kapag yan, wala naman halat o langgam. Yan wala pong i-require mo na langgam. Pero, isa ng tao na lang, para sunod niya sa kuwa, paso, yan wala naman. Kung magkatulad na, nagkasimula kay Remembrance of Jesus. Meaning, sa inyong pagpaliligid karon, aside na gidala ninyo yung bata, is inyong isipon nga gidala ko ninyo ang sacrifice ni Jesus Christ na kanina. Meaning, sa inyong pagpaliligid, hanapin ang faith ninyo na si Jesus Christ noong nagkatad sa kinagawin ng babies and yung babies, kung siya po na magawa sa inyong mga baby. Amen? So, bata pa lang, ikuha na ninyo kasi ng iyang manluluwas mo si Jesus Christ. So, naroon nila lang, ato lang iklaro no, ang child dedication. Pero kining ang child dedication, ato yung preparation siya for baptism niya. Nga mga na panahon, nga kining ang bata, mahimo siya nga mabaptisman niya sa Ginoo. Nagpasabot, no, ang ginika na kamo ang mga teachers sa bata. So, napasabot nga sa pagkabulag sa mga baby, mahimo sila ng mga disciples para sa Ginoo. Napasabot, ikaw magigikanan na anakay i-disciple. Disciple na mo. Na Ginoo na anay baby, kinukupiyak na po, ako ni i-disciple. So, kamo ka magigikanan, mahimo na mong disciple maker. Disciple maker. In preparation sa inyong baptism. So, yan ang dili mang baptism atong ikuha. Yan ang dili Christian na tungkol kay baptism is nag-require siya sa repentance sa mga baptism. So, ako balikon ang mga magigikanan mga disciple maker. Disciple maker. So, as disciple, kinanglan na mo yung tawag discipline. Discipline. Kung saan pag-discipline ang bata? Ma-discipline ang bata kinagi sa root word sa word na discipline. Kung saan yung root word sa discipline? Kanang original yung word pa sa discipline. Ang original ng word sa discipline is disciple. Disciple, yapon. Disciple. So, as a disciple maker, kung mga magigikanan,
is kamu po ng first teacher niya. So, nagpasabot na kailangan tutuan din ng aapa. So, kaya ako yung tutuan sa bata. Aside sa mathematics, English, kailangan yung ka na nagtutuan sa bata ng math, English, nga naman. Pero ang pinaka-tutulungin nato sa bata is ang tulong sa Ginoo. So, pag kamu first teacher, ang Bible mo yung first textbook. Textbook ninyo. So, kay textbook man ang Bible, kung sa'yo akong bato sa Bible, bilang dinikanan, ato gid siya nga, basa ko na sa Bible. So, kay kamu man ang first teacher, sino ang second teacher? Mga ninyo, pag-ingat. So, kamu dahil mga second teachers. So, kay second teachers mo, sa inyo ba ito? So, tutuan pa din kasi ang mga bibig na matayin ka mo na ninong narina. So, gani, usap ko sa pagtutlo is inimpag, training, no? Una, i-disciple ninyo, i-teach ninyo, and then i-train. Proverbs 22 na ingon din sa verse 6, train up a child in the way he should go. No, ikanta ganina sa ato na pinigsan na ingon dito, Angels' Voices, na show us the way. Ingon na Biblia, train up a child in the way. In the way. Muna importante in the way we should go. And where is the way? Ang Biblia ingon, Jesus is the way, the truth, and the life. And ang Biblia is also the way sa Ginoo. So, importante gina sa ginikanan, mawil verse kita sa Biblia. So, magbasa kita personal sa Bible. So, isa sa mga techniques sa pagbasa sa Bible, kaya natin mga Bible karon, mas ginikanan sa mga ninong nila. Ngayon mga Bible ng nanay, subtitle. Get sila subtitle. Kasi milingan na subtitle. Kailan natin siya gagawin yung title ba? Hindi nga natin. Pinapos yung title. Isa sa ka-chapter, pero natin yung subtitle. Meaning, pag-study nyo sa Bible, pwede ninyo pinilang sa title. Dili lang sa may magtuon sa kay ang man will at the full. Then, woman mo dali. Sunod at daw din ang tulong mo. So, yan ang mga technique para nga makatulog din mo sa inyong man. So, as parent, ayaw din yung kalimti ang pag-worship. Masa na worship? Yan ang gabi, pag-gabi nyo, before mo matulog, maging sa mo mag-worship. So, advantage ka lang kayo ng mananay cellphone. Kasi ito sa pagkakong na cellphone, nanay ka ang sa cellphone. May sound pa, may background music pa. Tingnan naman, ang naman sa cellphone. So, nangyayin mo naman yung magpag-music mo at yung kanta, yung mga himlanta, kanta na. Pagkanta, pagkampo, magbasa na yung ngayon, Bible. Pero ako na learn mga estudan, nga dito dahil kung mabasa sa Bible, explainan ko mo. Kaya ako na matiktan na may panahon yung mabasa lang wala na-explain na. Dito dahil kung mabasa sa Bible, explain pa natin gamay kung natunan natin. So, di ako mag-worship naman sa inyong pamilya. And then, sabihin mo na, kung buntag, pwede ba kaya ako mag-worship buntag? Nakaya pa ba? Nakaya pa kaya po, no? So, mga mo, trabaho niyo mga city, sa mga size, no? Pwede na mga civil media, pwede na mag-worship. Wala mo na yung urat sila ng worship. Wala mo na kasabot na alas 3 sa kagahon din mga mata, alas 4. Dipindi lang na, no? May alas size pa ba, alas size media. Dipindi lang na sa inyo mga pagmata. So, worship yun, no? Worship, ato ayaw ninyo yun, dahil no? Mapagbasa sa Biblia. Ang karoon naman ato ay mga instruments na gamit, pero itong promote nila ni Pastor, may kasama sa Bible story, na nato mga Bible friends. And ang Bible story, 10 volumes na namo rin sa stories niya sa isa na volume. Ang Bible friends ay makikita ko ng story. Karoon nito na mga
stories kay hindi ang papel. Kung dili mabasa, hindi mag-isip ha. Kung isang mabasa siya, marang mo lutaw ng tubig. So, kapatid sa mga Bible stories, Bible friends na yan siya. So, Bible din no, mga stories sa Biblia. Nga naman hindi kinanglan ng Bible stories, Bible friends. Kaya mga bata, ang ilang brain, puno na nasa kalam, wala pa. Langko pa. So that's why mga bata, kumabot ang kahit kinamabot, mangitay sila ng mga stories. Bisa na po itong sa simbahan sa una, ganahan ako mga part sa among children's department. Stories yun, ganahan yung storya. So, mo pa na sa mga inikanan, kaya mga inikanan, pag-isita mo sa balay sa inyong mga stories yun, no? Stories. Mga Bible stories, or any stories, no? Kaya ang mga bata, makita na sila yung mga story. So, ayaw mo palit at ang mga libro, yung mga fantasy, yung mga Snow White and the Seven Dwarfs. Ayaw ato, mga Cinderella. Hindi ka mga ito, hindi ka naman. Mga fantasy siya naman. So, nilagay mo sa stories sa Bible. Yan. So, okay ba naman? Kuha na ba? Ano ba ito? So, hindi natin ang mga interesting word na natayin Bible stories. Since ang story, ang hiling ka niya. So, hindi basta-basta rin ang story sa hiling ka niya. Nasa pag-share sa Bible story. Tagaan ko ka mga example sa Biblia sa usap na bata, mga bata. Mahulog nga na siya, huwag kayong kanan, huwag kayong kanan. Huwag ang mga bata maisunan, gitlanuan siya na yun, mga bata, yun ang mga panahon. Pero kung kayo mga bata, ipaano siya yung inahan dito sa tubig, nakita siya sa prinsesa. Kung pagkakita mo isunan sa mga prinsesa, nalipay kayo prinsesa na ihatag niya sa Diyos sa tubig ang mga bata. Kaya itong sa ilang panahon so na hindi na kayo yung bata ng mga prinsesa sa panahon. Nakita niya ang bata. Iyan yung pangalanan ng bata, oh. No? Yung pangalanan ng Moses. Hindi kuha gikan sa tubig. And then, pero, nakaw na sa tubig, kung marami na pwede kuha. Pero sanay na kayo pwede. Pinangalaman siya i-gipaglutasol mo ba? So, mangitan siya, nanay ko pwede lutas sa bata. So, hindi mo may usalan, nagsunod-sunod ko sa Maria, yung ate, kung sa ikiwat, na ay suggest niya na babae nga pwede mag-lutas. Pero ang lutas at ang nanay niya mismo, nanay niya mismo. So, napasabot no, na ang iyang nanay, makatiman pa sa Moses. Pinapatuloy niya at iba naman. 12 years, not 12 years niya naman. Napasabot ko yung na after 12 years, asa ng bata dalawang? Sa Egypt na sila naman mga isunan. So, nagpasabot ko ng isunan, nasa tumangin ka na, 12 years lang, na timalo nila si Moses. 12 years lang, natutuwa nila si Moses. May tungkol sa tinawag ni Ginoo. 12 years lang, natutuwa nila si Moses. May tungkol sa gugma sa Ginoo, mga sorbo sa Ginoo. 12 years lang. And after 12 years, dalo ng bata dito sa Egypt, dalo na dito sa Egypt. And then, ang makatimatapot sa Egypt, kapag prinsesa na. Sa tibuok na ginawa ni Moses, tuluan si Moses dito mga dagang mga Diyos, pag-away, pag-magira, kaya himuon siya para po mga isa na mga panahon. Pero sa tubo na si Moses, kung nagigatan siya mga palikta, kaya nagigatan ng mga palikta. Sumala, wala pa siya kaabot o kulintagin. Para sa iyang kinabuhi magsunan, kinanglan mo pili ni Moses dito sa Diyos sa Amerikanan o sa Diyos sa prinsesa. Pero sa inyo na mga magsunan, kung sa iyo pili, ang Diyos sa Amerikanan o Diyos sa prinsesa. Diyos sa Amerikanan.
Pero kung what if pipili ni Moses ang Diyos na prinsesa? Kung sa kami tawag kay Moses, may mo siya, Parao. Kung may mo siya, Parao, maangko niya tanan kayamanan sa Egypt. Kung may mo siya, Parao, mga isunan, madumalakan niya tanan katawan sa Egypt. Kung may mo siya, Parao, ubaw daw tanan mga tao kay Moses. Nindot din. Nalipot ako nindot. Pero, kung naging palawagin si Moses, mensunan, nasa na si Moses ka? Nasa parang pyramid. Nalubong na siya. Dito sa pyramid. Nalubong. Napakay dito mga Israel. Pero tumuti, pilit ni Moses, mensunan, ang Ginoo, kung sa'yo kinabay ni Moses, nag-antos siya dito sa mga Israelites. nagdumala sa dito mga isunan. Magkapoy ko sa sitwasyon ng isunan, walay kwarta si Moses, wala, isa na yan may mantuan mga isunan, doon po sunod kayo sa iyang pagyan. So, challenge na sa kinabuhi ni Moses ang iyang iyang ubang. Pero, ganito, kaya Ginoo nag-provide sa ilang pagkaon, may mana, napawalanan sila, napatay-pray, nabiyatay. And then, pinaprovide sa Ginoo ilang kinahanglan. O, gabot din niya si Moses, na sinitabo siya, namatay siya dito sa bukid sa Nebo. Pero, pagkakala ng mga isunan, asa naman si Moses karon? Ano siya sa langit? Ano naman siya sa langit? Eh, dito na sa bukid sa Nebo mga isunan, kasama mong Diyod, ipukaw, ibalapin siya ni Jesus Christ. Muna nga pagkatao si Jesus na isunan, na yung pagkatao na nakita sa iya, sila yung nagkag si Moses. Kasi Moses, ibanaw sa Ginoo, sila yung ikuha na kayo sa Ginoo, kalong sa namin. No, punto na to, karamitan na, alam sa magigikanan, okay, kabalong ng bintong sa Ginoo, naglalagay ng bintong sa Ginoo, tayo lang mo sa alagan sa Ginoo, isa-isa sa Ginoo. Tuloy niyo yung baka sa Ginoo ituwan ko ni Moses. Okay, mabuta panahon sa pagbalik sa Ginoo, ang inyong mga anak mo taga-araw ko mula sa Ginoo, mula sa Ginoo. O kamukot na ginikanan taga-araw ko mula sa Ginoo. O ang Biblia, ang Spirit of Prophecy na Ginoo, tagaan sila listing na puti. Natagaan sila listing na puti. O kapuyo dito sa langit nagyandam sa ato na Ginoo. So sa ato magigikanan, diligid nato kalimtan na kanunay mo sa pindita sa Ginoo, labi na sa pag-iya sa mga bata, and let us always remember na ang kaway ng Satanas, nagayong siya ng mga pamahagi na i-break niyang barrier. No? Ang ginawa na i-break niya sa barrier. Ang barrier sa kalimutan. Kasi nasa wala na. Meaning, ang yawa ng isunan, kung sa ganitong barrier na to sa kalimutan, ginasulayan na i-break sa yawa. No? Kung sa mga barrier na gusto gumawa sa yawa, na mapunin ka sa kalimutan, no? Pagsimba na ito magkakalit pagkulay, pagsimba na ito magkag-midweek, magkag-vesper, barrier mo na sa yawa, patulong sa kalimutan, i-break, ginasulayan na break sa yawa. Whatever, nga kita nagawa sa Ginoo, ang pagtulong sa bata, barrier mo na gusto i-break sa so we hope na pag-iigihan ng bata, ato na po advice, guys po mag-isa niya sa Ginoo, hindi lang ginato sila expose sa cellphone, sa cellphone. Hindi nato sila i-expose sa cellphone. Ngayon man, kung pasagdan ninyo ang inyong bata sa cellphone, hindi na siya kayo magigita o wali. Hindi siya magigita. Asa wali rin pa. Hindi kayo na bata magigita wali. Asa din makanutang pang ginong. Hindi kayo na nakikita na nila mga kiningkoy. Daga mga kiningkoy karoon ng lain na po ng mga lagway. Lain na po mga teacher di kapagkita dito sa mga kiningkoy. So, pabalikon, ayaw ninyo expose sa cellphone. No, ayaw basta na natin o na makadala.
Muna nga mga bata karon dili na makain control. Isod kontrolon nga naman. Dili mo nila makontrol ang sarili. Dili na nila makontrol nga naman. Ang ilang motor na-digest na nila itong makita sa cellphone. Ilang inatot ka ng cellphone ng bata.